Nangangamba na ang mga residente sa Apari, Cagayan. Paano ba naman kasi hindi pa rin naayos ang seawall doon na nasira noon pang bagyong Ondoy? Depensa naman ng Department of Public Works and Highways, problema sa pondo ang nagiging balakid para tuluyan ng maayos ang seawall. Live mula sa Apari, Cagayan, may report si Micaela Papa. Micaela? Maki, sa mga oras na ito ay maliwalas pa rin ang lagay ng panahon dito sa Apari, Cagayan. Pero dahil nga hindi pa naayos ang seawall na nasira noong panahon pa ng bagyong Ondoy, ay nangangamba na ang ilang residente ng Barangay San Antonio na baka masalanta sila sa pagdating ng bagyong Falcon. Pangalawang bahay na raw ni Maria Cabizon ang mga evacuation center. Ang bahay kasi niya nayari sa kahoy at yero, nasa tapat mismo ng dagat sa Barangay San Antonio, Apari at laging tinatamaan ng bagyo. Pero tila doble ang takot niya ngayon sa pagdating ng bagyong Falcon. Hindi pa kasi naaayos ang seawall sa harap ng bahay. Siyempre pag tuwing may bagyo, kakabahan na kami. Kung saan na naman kami pupunta, ganun. Dahil sira ang seawall, kahit normal na high tide pa lang daw ay inaabot na ng mga alon itong Barangay San Antonio dito sa Apari. Noong panahon pa raw ito ng bagyong Ondoy gumuho, pero hanggang ngayon hindi pa rin naaayos. Malaking problema para sa isang lugar na tinatamaan ng hanggang 5 malakas na bagyo sa isang taon. Ayon naman sa DPWH, pagkatapos ng Ondoy, sinimulan ng ayusin ang seawall. Pero hindi raw mapigilan na 2 taon na at di pa natatapos ang pagsasaayos. Ginagawa naman namin ng paraan na matatapos na hanggang July 25. Depende naman kasi sa dumarating na budget namin. Para ayusin ang 290 meters na nasirang seawall sa Apari, kailangan daw ng tinatayang 72.5 million pesos. Dahil by phase ang proyekto, paulit-ulit din daw nilang kailangan mag-request para sa dagdag na pondo. Bukod kasi sa Apari, may 4 na munisipalidad pa raw sa Cagayan na walang seawall. Makipaniguro nga ng DPWH, patuloy yung kanilang pag-aayos sa seawall. At sabi nga nila, inaasahan nila na by July 25 ay maayos na yung 168 meters o humigit kumulang 70% sa nasirang seawall. Balik sa iyo, Maki. Naku, Micaela, 2 taon na pala ito. So ano raw ang backup plan nila habang hindi pa naayos yung seawall? Maki, yun nga, 2 taon na nga ito at nagkakaroon nga sila ng problema dun sa mabilis na pagtugon sa problema dahil nga matagal yung proseso ng paghingi ng pondo mula sa gobyerno. Pero paniguro ni Mayor Tumaru, meron na mga parang pader sa harap ng mga bahay sa may dagat kung kaya naman hindi sila agad masasalanta ng mga alon. At paniguro din ni Mayor Tumaru ng Apari, yung seawall na natitira ngayon kasi sa out of 494, 200 plus lang yung bahagi ng seawall na nasira. Kung kaya naman yung bahagi ng seawall na maayos pa, ay sapat pa naman daw para protektahan yung lugar kung hindi naman gaanong malakas ang bagyo. Maki? Bakit ba daw hirap silang makakuha ng pondo? Napaka-urgent ng situation dyan sa Apari. Oo, Maki, ayon nga sa DPWH, matagal-tagal talaga yung proseso ng pagkuha ng pondo. Katunayan, bawat phase nga na ginagawa nila para ayusin itong seawall na ito, ay kailangan pa daw nilang gumawa ng panibagong request sa gobyerno na tig to 20 million lang daw karaniwan ang nire-release at minsan ay nare-reject pa itong request nila. Kasi naiintindihan naman daw nila na may ibang priorities ang national government, lalo na't ang Apari ay isa lang sa 5 bayan sa coastline ng Cagayan. Katunayan, yung 4 na bayan pa sa coastline ng Cagayan ay wala man lang seawall. So naiintindihan ng DPWH ito nga suliranin na ganito ng gobyerno at ang paniguro na lang nila ay susubukan nilang tapusin yung pag-aayos ng seawall sa lalong madaling panahon. Maki? But in the meantime, Micaela, did they consider na i-relocate muna yung mga nakatira dun sa seawall para naman mapalayo sila mula sa pahamak? Maki, sa ngayon ay wala pang ang mga ganong plano. Pero paniguro ni Mayor Tumaru, kung ano man yung kakulangan sa infrastructure, binabawi naman nila sa pagiging handa ng mga residente na dahil nga napaka-madalas tamaan ng bagyo itong Apari, magaling daw ang coordination ng mga residente sa barangay. Alam na daw ng mga residente kung saan yung mga evacuation center at lahat ng barangay ay may mga radyo at satellite TV upang mabilis yung pag-send ng information kung sakaling kailangan na silang ilikas pagdating ng malakas na bagyo. Maki? Maraming salamat, Micaela Papa.